Sanay si Carla Estrada sa intriga. Minumura ka araw-araw sa social media. Iba-iba nga naman ang ama ng kanyang mga anak. I was a young, struggling mother. Pero paano kung ang anak naman niya, si DJ, ang hinarap ng pagsubok? Daniel, kumusta ngayon? Yung anak ko, pinag-usapan naman ng buong daigdig yan, ano? I always pray that he will be okay. Ano ang saloobin ng tinaguriang Queen Mother? Kailangan mong magkamali para may matutunan ka. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. With me, put your hands together, tada, let's be happy. You will see, tomorrow's brighter, tada, let's be happy. And we are here in Quezon City to interview the Queen Mother. But before that, of course, andyan yung bahay ni Daniel. Dito, ang bahay ni Daniel. At dito naman, ang kanyang mama. Parang kingdom, no? Tara! Born and raised ako in Tacloban, but our ancestral na kung saan talaga nag-originate ang family namin from Leyte is in Babatngon, Leyte. So, since sina mama nag-business na sa Tacloban City, doon ako pinanganak. Anong negosyo ng parents mo? Sina mama, ang grandfather ko was 20 years labor leader ng Pierre. So, hawak niya yung buong Pierre, ganyan. Wow. So, maraming business. Meron kaming mga koprahan nung araw. Kasi yung storya ng buhay namin kumbaga parang from meron, tas nawalan, naubos lahat. Ang mother ko at saka sister niya, ang tanging dalawang anak ng lolo't lola ko. Since mga senyorita silang mga pinanganak, walang masyadong business na naipundar kasi parang hindi nasanay ng hirap. Siguro, nung nakikita ko, nung bata ako, kasi nung mga bata tayo, hindi naman natin alam na mahirap ang buhay eh. Oo. Kasi ang gusto lang natin maglaro ng Chinese garter lahat. Nasa kalsada lang tayo, di ba? Parang hindi tayo nabuhay sa inggit, hindi tayo nabuhay na parang, ay wow, ang laki ng bahay nila. Walang ganun. Pero napansin ko na lang nung hindi na ako nagpapalit ng damit pang declamation contest ko. Sabi ko, bakit laging itong pink dress na to? Sabi ko, pero feeling ko na lang yon, lucky charm yung damit kasi lagi akong nananalo nung grade school ako. Ng declamation contest, diba? I'm sure naisip mo pa yung winning piece mo. Oo, alam ko pa rin. Am I a juvenile delinquent? I'm a teenager, young at heart, in mind, and in soul. Maraming action na declamation yan eh. Ang mga kalaban ko lagi yung mama, yung spare me a piece of bread. Drama-drama sila. But actually, yung training ko sa declamation ang nakatulong sa pangarap kong maging artista. Kasi hindi ako nahirapan mag-memorize, mag-acting-acting, gano'n. Heart is your home, and I'm just a little girl. In my chains, I won't let you go. Paano ka naman naging artista? Alam ko, that's entertainment. Oo. Paano ka na-discover? Na-discover ako dyan sa may Delta, yung music box na sing-along. So, every sweldo ng Uncle Roland ko, yun yung aking guardian dito pagdating ko sa Manila. Magsising-along kami doon. Tatawid lang kami. Nagsising-along ka lang, hindi ka talaga nandun to work. Hindi. Wow! Okay. Magsising-along lang ako doon kasi mahilig kami magsing-along or pumunta sa mga stand-up comedian. Kumanta lang ako doon, discover ako one night ng kaibigan natin na nawala na rin, si Tito Nap Gutierrez. Oo. Siya talaga yung discoverer ko that night. And then, sinabi niya sa akin, gusto mo ba mag-artista? I said, more on singer.
So sabi niya, sige, mag-audition ka, parang audition month yun ng That's Entertainment. So hindi ko napuntahan yung That's Entertainment na audition mismo. Kaya ginawan ako ng paraan na makakanta, mag-audition ng live doon sa GMA Super Show. Doon ako unang kumanta ng live. Kumanta ako ng Better Days. Sample. Silver gray hair, neatly combed in place. There were 4 generations of love on her face. She was so nice. Natuwa ako na ginawa natin to. Kasi para nakita ko, bata ka pa lang, alam mo na yung gusto mo. Yes. As in, para ako may tapao, nakafocus ako. Napupunta ako sa Manila pag-graduate ko ng grade school kasi magiging singer ako at magiging artista ako. Kaya lagi kong sinasabi sa mga anak ko, mag-manifest kayo sa mga pangarap nyo. Talagang mag-focus kayo doon. Kasi importanteng naiisip mo yan, importanteng pinapangarap mo yan, tapos hindi matutupad. Imposible. Gaano katagal na kayo dito? Ayusin na natin. Eto sa bahay, 2014. 10? Oo. Taga saan kayo before? 10 years. Bago kayo Tierra Pura. Pero owned na rin yun or that time nagre-rent kayo? Nagre-rent kami. Ito yung pinakaunang owned na bahay. Ito. Tapos yung kabila bahay ni Daniel. Oh, ba't magkapit bahay? Decision mo ba yung decision niya? Kasi nabili namin yung buong lupa. Oo. So sabi ko, dito ka na muna, sayang naman. Gusto niya ng sarili niyang bahay. So tinayuan siya dyan. Ito ang pinakauna naming bahay. Pero kasi, nagplaplano nga kami mag-south. Ako actually, gusto ko na dahil wala na akong kasama dito. Si Maggie nasa abroad, si Carlito magpa-family, and then si Carmela gusto na ng mag-condo. Ganun na yung mga kabataan goodbye, ngayon. Mami. Oo, so sabi ko, uga-uga ako dito mag-isa sa bahay. So, sabi ko, baka, okay, ito yung bahay na pinag-uusapang for sale. Yes, this is for sale. 2 years ng for sale ito. Pero hindi lang namin push na push. Pagka may gusto lang, tsaka namimili ako kung sinong pwedeng. And dahil syempre, ako talagang nagagandahan ako sa bahay ko na ito. Pero masyado nang malaki para sa aking mag-isa. Oo. Kaya mo ang bilis mo mag-let go. Oo. Pag na-enjoy mo naman na yung isang bagay, pwede naman na. Kasi para nagbabago yung pananaw mo sa buhay. Gusto ko mag-south ngayon. Kasi nandoon lahat din ng mga friends ko. And then para sa akin, pag nag-start ako ng kung ano man ang umpisa natin sa Region 8, malapit na yung South. Yung south, malapit na sa airport. Oo. See? Lahat may dahilan, no? Hindi naman, At saka feeling hindi ko para lang. feeling ko alam mo na yung gusto mo eh. Oo. Pag-usapan natin yung mga lubak. Okay, the lubaks are real. Oo. Anong mga lubak mo sa buhay? Ang mga lubak ko sa buhay, mostly pag-ibig. Bakit? Oo, lagi ako nagkakamali. Parang di bagay sa'yo. Pagmamahal, no? Oo. Kasi malaking impact sa akin ang paglaki ng walang tatay, walang father image. Hindi ko alam paano ako mahalin ng isang lalaki na imahe, no? So, feeling ko pagka binigyan ako ng bulaklak, pinakitaan ako ng maganda, sabihan ako ng mga flattering words or mga pambobola, feeling ko mahal na ako. So, it was a journey. It was actually para siyang hinahanap ko na, totoo ba? So, laging palpak. Sa pag-ibig, kasi ang pagkakaroon naman ng anak ay hindi para sa akin pagkakamali. Ang pagkakaroon ng anak, along the way na meron akong kinakasama at nagmamahalan kami, nabubuo yung bata. Diba? Hindi naman nabuo yun nung hiwalay na kami. Or nung bago lang kami magkakilala. Kasi lahat ng tatay naman ng mga anak ko ay taon ng mga pinagsamahan. So, nagkakataon lang talaga na umaabot na sa point na pag isa na lang yung sumasalba, hindi na talaga nag-work. Ma'am Shi, so at least malinaw. Ang harsh kasi, at I'm sure you've heard it, na anakan, maraming lalaki. Linawin mo nga. I have 4 kids with 4 fathers. So, my first is Daniel, no? So, si Daniel, with Rommel, years kami na nagsama and finally, hindi nag-work. So, laging ganun lang naman yung storya. So, with the father naman of Carlito, 3 years, 4 years yon, no? Wala akong kinasama ng
one night stand. Taon ang relasyon at lahat ng anak ko ay bunga ng pag-ibig. Huwag kayong mag-alala kasi hindi ako tinatablan ng mga masasakit na salita dahil hindi naman nila alam ang totoong storya. Sino ang mga kaibigan mo ngayon? Kasi syempre, ang dami mong naging desisyon sa buhay mo lately or the recent past. Naisip ko, sinong naiwan na kaibigan? Sinong sumama sa'yo? Sinong nag-goodbye na kayo ng tuluyan? May mga nag-goodbye, meron yan. ding, oo. Alam mo, ang tinuturing kong kaibigan, yung mga kaibigan ng panahon na wala pa tayo. Siguro masabi ko wala pang Daniel. Oo. Kasi nagbago lang naman ang buhay, mas may naging katuwang ako nung nagkaroon ng magandang career si Daniel. So, nung nagkaroon ng Daniel, maraming user-friendly sa buhay mo? Siyempre, maraming nagdagdag na kaibigan. Pero kasi, para sa akin naman, parang, ano yan normal diba? Na sasamahan ng business, yung friendship. Huwag ka lang maging tanga. Kasi, pwede naman makipagkaibigan talaga. Basta huwag ka lang maging tanga. In every pagsubok sa buhay natin, sa 10 kaibigan, may malalagas talaga. Okay na ako dun. Para hindi na rin ako nagtataka kung sino ba talaga yung mga totoo kong kaibigan. Eto pinagdaanan mo, mga anak, anong gagawin nila sa buhay nila kung papakinggan ka nila? Sasabihin ko lang sa kanila, based on my experience, bakit ako nagkanda hiwa-hiwalay, no? And I tell them also, ano ang mga natutunan ko. But lagi kong sinasabi, paniwalaan nyo pa rin at panindigan nyo pa rin yung sarili nyong experience. Okay. Hindi mo kailangan isabuhay yung experience ko sa buhay mo. Happy lang. Sabi ko, okay to. Sabi ko, naisip ko, ilagay yung mga favorite mong colors. Ito pala. Ito kasi, Ikaw mukhang set ng favorite ng buhay. ito kasi sa nanay ko to, sabi niya, alam mo na may mga nanay, mas type nila yung parang mga ganitong design. So, lahat ng anak ko rin mahilig din sa luma. So, gusto namin modern Mediterranean or Mediterranean talaga, Spanish something. Mahilig ako sa kasaysayan ng mga heroes natin. Kasi natutuwa ako, na-amaze ako. Sabi ko nga sa mga anak ko, pagka may oras kayo anak, unahin yung libutin yung bayan nyo. Unahin yung libutin yung Pilipinas. Kasi mas maraming magagandang kwento yung kasaysayan ng Pilipinas. Daniel, kumusta ngayon? At kumusta ang nanay ni Daniel? Okay. Yung anak ko, pinag-usapan naman ng buong daigdig yan, And I always pray that he will be okay. But at the end of the day, yung question na kumusta yung anak ko, kumusta si Daniel lang ang tanging makakasagot ng buo nun. But ako as a mother, I always pray for the best for my son, para sa mga anak ko. Hindi lang kay Daniel, no? And I always pray na maging better sila. Sana pag dumadaan sila ng mga pagsubok, sana maganda ang lesson talaga. Kasi kailangan mong magkamali para may matutunan ka at para mas maging maayos ka o mabuti kang tao after that. Andito lang ako lagi sa likod ni DJ. If ever tawagan niya ako, gusto niya ako makausap. It's an exercise for my children na hindi sila dapat nakatanghod agad sa akin tuwing meron silang problema. No? Kasi ang tinuro ko sa mga anak ko, pwede kayong madapa, pwede tayong masaktan, and then just learn from it. Matuto lang tayo dyan. Kasi hindi pwedeng tumigil ang buhay. Kasi lahat nagkakamali. Lahat nagkakamali. Magsi-50 na ako ngayon. Hindi pa rin perfect ang buhay ko. Araw-araw may pagkakamali pa rin tayo. May lalabas naman ng kabutihan kahit nagkakamali tayo Basta mamaniobra mo lang papunta sa tama. Lagi mo kasing dapat yun ang goal. Bago ka matulog, magpatawad ka. Diba? Humingi ka ng tawad, magpatawad ka. Ipagdasal mo yung mga taong nagagalit sa'yo. Para lang, sa akin pag sinabi, hindi man totoo yan, ba't mo pagdarasal, minumura ka araw-araw? Sa social media, tinatawag ka ng kung ano-ano. Pati mga anak mo nasasali, diba? Hindi ko na problema yun. Buti hindi mo naisip na wag nang
pag-showbizin yung mga anak mo? Wala eh, hindi ko mapipigilan yung mga anak ko na gustong pumasok. Like si Carmela, gusto niya. Surprisingly, so sabi ko, sige, pero si kuya niya, si Daniel, medyo Kaalalay. nakaalalay. Lagi kong sinasabi yan sa mga anak ko. Kasi syempre, bilang mga tao na apektuhan, diba? So mag-uusap-usap kami. Sabihin ko sa mga anak ko, mas bigyan natin ng oras, importansya, yung mga taong may magandang sinasabi. Protect na lang natin yung mga taong gusto tayo, mahal tayong totoo. At ibigay natin yung deserving na kailangan makatanggap ng kabutihan natin. Describe your mom. Very supportive and gusto niya lagi nakaplano na lahat and very hands-on siya sa mga bagay and very hardworking din. Super. Super. Very happy siya lagi. Anong message mo sa mama mo? Ma-enjoy ka lang lagi. You know, tumatanda ka na rin. So, enjoy ka lang lagi. Happy lang. Happy lang. Nabanggit mo yung pagsubok ni Daniel. Nagpakita ka ba ng kahinaan doon? Every time may pagsubok yung mga anak ko, I make sure na ako yung pader na pwede nilang sandalan. Maganda kasi yung storya ko dyan dahil I had Daniel, I was only 20. Turning 20, no, to be exact. Sabi ko, nung tinanong si Daniel, nung kaibigan kong, yung best friend ko si Do for 30 years, sabi niya, ano ba ang malungkot na alaala mo kay mama mo? Ang sagot ni Daniel, nung lagi niya akong iniiwan nung bata ako. Kaya takot siya lagi na parang may iwan siya. So I wrote a letter. Nagsulat ako para sa anak ko, naghumingi ako ng sorry. Sabi ko, anak, kay Daniel, no? Sabi ko, nalaman ko na ang isa pala sa nagpapalungkot sa iyo ay yung naiiwan ka. Ang alaala mo nung bata ka, lagi kitang iniiwan. So, sinabi ko dun sa letter ko, gusto ko lang malaman mo, anak, na hindi kita iniiwan dahil gusto ko lang umalis. Umaalis ako noon kasi kailangan kong magtrabaho para mabuhay ka and matulungan ang lahat ng pamilya, miyembro ng pamilya. And I'm sorry, sabi ko, anak, kasi hindi naman ako perfect because I was a young, struggling mother at that time. Nakabawi ka na ba sa kanya? More than pa. For me, more than yung bawi na binigay ko because pinakita ko sa mga anak ko na hindi kayo magugutom, magkakaroon kayo ng magandang edukasyon. Ibibigay ko lahat sa inyo yon. At higit sa lahat, magiging mabuti kayong mga tao. Sino ka muna at sino ka bilang ina? Yang mga tanong na ganyan ang talagang mahirap, no? Kasi ang pwede namang sumagot niyan yung mga anak ko kung sino ako bilang ina. Pero dahil kailangan nating kilalanin ang mga sarili natin, I can say na ako ang tipo ng magulang na ipaglalaban ko yung mga anak ko hanggang dulo. Hanggat nandito ako malakas sa tabi nila. Huwag tayong mapagod ng kaka-advise sa mga anak natin. Huwag tayong mapagod ng kaka-paalala sa kanila. Kasi darating ang araw, magiging magulang din kasi sila. Para yung maganda mong mga sinabi, bit-bit nila yon. Pag sila naman na yung nasa posisyon mo bilang magulang. And that's the other side of Mom She, Queen Mother Carla Estrada. At kagaya ng palagi nating sinasabi, Pilipino tayo kaya lumalaban tayong nakangiti. Be happy!